Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating part 2 ng ating tips para sa magiging gustong mag-OFW at saka yung mga OFW natin. Kabilang na po ako dyan noon. Kabilang na po ako dyan. Ngayon po, pero sasabayan ko po ang pagluto ko ng gemat. Ito po yung minix kong harina, saka water, and baking powder. Hindi baking powder. Yes, asukal na kaunti, asin na kaunti. Yan, minix ko lang po yun. Ano lang po ito? Harina, asukar, asin at saka asukal. Ito po yung tinatawag nilang gemat. Para po may background tayo habang ako nagdi-discuss o bigay-bigay ng tips sa inyo. Ano po? Sige. Okay. Mag-i-start muna ako dito. Ang mag-i-start ko habang po tayo nagpa-fry. Ano po? Okay. Ganito po ang paggawa ng gemat doon sa UAE. Kahit saan pong bansa na Ito po ay yung po ang ginagawa namin. Pag may okasyon doon, ginagawa namin to. Ang uumpisahan ko pong discuss ang tips ko sa inyo, yun nga po, natapos tayo doon, sabi ko kung anong trabaho ang a-applyan nyo. Maglaba, magluto, o magplantsa, mag-housemaid lang talaga, at saka ano pa, kung ano-ano pa. Yung pong, alam nyo po, naranasan ko yung ibang visa ang dala ko sa loob ng eroplano, pagbaba ko doon, saka yung visa kong doon. Kaya mahirap po. Nag-antay ako sa loob ng immigration ng tagal-tagal bago ako nakalabas. Kaya na-experience ko po yung lahat na ng hirap, lahat ng ayos, ng magandang pagpunta, nadaanan ko na po yun. Sabi ko nga sa inyo, uri ng trabaho doon, ang paglinis, ang pagkain. Yung pong sa pagkain, ang dami ko pong naririnig na hindi naman po anya kami pinakakain sa tamang oras. Ay hindi po. Dapat po tayo ang mag-a-adjust. Kayo po mo OFW mag-a-adjust, hindi po yung amo ninyo mag-a-adjust kasi kayo ang kinuhang magtatrabaho doon sa kanila. Kaya dapat nga po, alamin nyo na muna ang mga background. Lalo na sa pagkain. Ang kadamihan po ng nagsisiuwi, sabi, hindi naman niya kami pinakakain. Pinakakain yun po ang pagkain nila doon. Maigi nga ngayon, doon, kumakain na sila ng rice palagi. Lalo na sa tanghali. Noon po, lahat po yun kubos. Lahat po yun tinapay. Yung pang tinapay nila doon, hindi gaya ng tinapay natin. Ang tinapay nila, yung tinatawag na kubos, yun lang po ang kakainin nila. Tapos, may saluna na tinatawag, yung may sauce na, halimbawa, lutong karne, o kaya anong putahe, yun po ang kinakain nila noon. Tapos, pag mayroon, okasyon, saka nagluluto sila ng kanin, yung biryani, o kung ano man. Kaya po, nagiging tuloy ang aking focus doon sa Arabi. Pero, bago po kayo pumunta, alamin nyo muna ang oras ng pagkain, kung anong kinakain, para po, masanay kayo, o kaya naman malaman nyo na hindi kayo, lalo na pagaling Arabian country, ang daming umiiyak, hindi daw sila nakakain sa tamang oras. Hindi po kayo pakakain sa tamang oras kasi nga po, ang oras nila, iba din naman ang oras ng pagkain nila. Kahit po umaga na yan, hindi pa sila nagigising, kakain yan mga 9 o'clock. Tapos paghapon na naman po, kakain sila mga 3 o'clock o 2 o'clock. O di,
di tayo po, hindi yung mga Pilipino, hindi naman po sanay sa ganun. Kaya, iba ang oras ng pagkain nila, iba ang ugali nila. Kaya po, hindi po pwedeng sila ang makikisama sa inyo, kayo ang makisama sa kanila. Ano wala, sabi ko nga po sa inyo, pakisamahan lang. Tapos, sa oras din ng pagtulog, iba din ang oras ng pagtulog. Siyempre, makikisama ka, alangan naman, biskara ka o housemaid ka, alam naman mauna ka bang tumulog sa kanila, hindi O, pag okay na silang lahat, saka ka lang makakatulog. Yun po ang trabaho doon. Kaya mahirap po ang trabaho doon. Hindi po basta-basta. Ngayon po, sabi ko nga sa inyo, bago kayo pumunta, magbaon muna kayo ng maraming pasensya. At saka po, yung sabing masungit na amo, doon po sa ating part 2, doon po tayo nakapokus sa masungit na amo at saka yung pagkain at pagtulog, ganun. Yung pong masungit na amo, karamihan po masungit. Lalo pong susungit yan pag nakita kayong kiriray. Naku, mas lalo magagalit yan sa inyo. Nakita kayong ang gawa nyo ay hindi tama. Kaya ang gagawin nyo po, pakitang gilas naman kayo. Na, magaling to magtrabaho. Alam nito yung trabaho. Tapos, iwasan nyo po ang makipag-usap sa mga asawa ng mga ng mga amo ninyo. Kung doon kayo mapupunta sa Arabic country. Pero kung hindi naman, kung ibang country, siguro po depende naman yun. Pero kung doon kayo mapupunta, sinabi ko sa inyo, huwag kayong makipag-usap-usap sa mga amo ninyong lalaki. Yun po ang pag-uumpisahan ng gulo. Yan po ang pag-uumpisahan ng pagselos ng asawa. Kaya po, iwasan. Ay, bawal sa kapo, bawal doon. Kaya, yung pong pag sinabi nga pong bawal. Hindi wag po nyo, kaya sabi ko sa inyo, advance information, kumuha ng advance information para hindi kayo dihado o kaya naman mahihirapan. Yung pong sa pagluto, ako pa doon sa pagkain, ang gawin nyo po, kahit kung kayo ay hindi naman tagaluto, kung kayo ay nasa loob ng bahay, ang trabaho nyo tagalinis, yung housemaid nga, ay maging kayo, diskarte. Makisama kayo dun sa tagaluto. O kaya, yung tira yung sa gabi, turuan ko po kayo sa gabi, kung kumain kayo sa gabi, siyempre kakain kayo. Kahit konti, magtira kayo, tapos yun ang kakainin nyo sa umaga. Habang nagtulog pa yung amo nyo, kung hindi naman masyadong mahigpit, magkape na kayo, kahit anong kainin nyo, hindi ba kayo mag-antay. Bahala na kayong may skarte na hindi kayo magugutom. Kung tanghali na kayo makakain, kasi po, yung pagkakain ng amo ninyo, saka lang kayo kakain kasi yung tira nila ang kakainin nyo. Kaya po, diskarte lang yan. Kaya po, sabi ko sa inyo, maging madiskarte, makisama sa mga aabutin niyo doon. Yun pong sabi ko sa language, kailangan po ay marunong kayo ng kasi meron naman na dadatnan kayo doon, yung ibang lahi, marunong din mag-English. Kaya, saka problema pa rin yung ibang lahi. Pagdating sa, silusan, sumbungan, po. Kaya kailangan maraming pasensya ang baon ninyo. Magdala na kayo ng maraming pasensya hanggang sa gusto nyong pasensya, kung ilang pasensya ang ninyo, kung gusto nyong tumagal. Yung doon po naman sa masungit na amo, technique lang ang kailangan doon.
maging mabait din kayo sa kanya. Gawin nyo ang gusto niyang pinagagawa sa inyo. Palagi, mabilis kayong gumawa. At matutuwa naman po sa inyo yung ano, hindi sila magagalit. Matutuwa po sa inyo pag yung kayo ay magaling magkilos, magaling kumilos. Hindi pa hinay-hinay lang ang kilos. Hindi, yung pong maayos naman ang kilos na magagawa ko agad ninyo yung pinagagawa sa inyo. Kaya, yun po ang ibig kong sabihin. Huwag po kayong masyadong paseksi-seksi. Ay nako, wala na yun doon, paseksi-seksi. Wala yun doon, paseksi-seksi niyan, ano? Tsaka po, yun nga po, naranasan ko yung ang pag-flight ko, first time na flight ko ay, ang dala ko, pagpasok ko ng airport, ang dala ko ay ibang visa. Tapos paglabas ko naman, ibang visa na. Ay, nako! Sus Maria Josep, may ginalang at nakakalusot. Ay, santa. Yun po ang nangyari sa akin eh. Kaya po, lahat ng ano dyan na experience ko na, marami pa po akong ikikwento sa inyo na experience ko dyan sa airport o kaya doon sa amo. Kung meron po kayong tanong na kung anong klase, anong gusto nyong malaman, mag-comment lang po kayo sa comment section at sasagutin ko po. At lahat po na experience ko po. Eh, hindi po sa pagyayabang. Lahat po ng ay nako, talagang super. Kaya po, sabi ko ay sos, ay yung pong iwasan, yung pong mga ibang lahi, may mga magiging kasama kayo ibang lahi. Ay nako, isa pa po yung problema, kung hindi talaga kayo makarunong makisama. Tapos, marunong kayo makisama, yun naman iba, hindi marunong makisama. Kaya mahirap ang katayuan. Kaya maging maraming pasensya ang inyong babaunin. Magbaon kayo ng maraming pasensya. At magkataon pa na may sumbungan dito, sumbong doon, si ganito, si ganyan. Nasiraan. Kahit po Pilipino, kapwa Pilipino nagsisiraan. Para lang makapagsipsip, para lang makakuha sila lang atensyon. Sana po hindi ganyan. Doon po kami doon sa aming walang sipsipan, hindi pwedeng sipsipan. Huwag kang ganyan. At tayo kapwa magtatrabaho lang ay maninipsip kay nako, hindi pwede yun. Walang sipsipan at para maganda ang samahan. Pero po, hindi din yung ibang mga lahi, yun ang grabe. Kaya umiwas doon. Tapos naranasan ko din po yun. Yun po ang tips ko sa inyo na para yung hindi kayo maboring o kaya makauwi ka agad ng hindi sa oras. Kasi po, yun nga po, ang dami ko kasing na kaya po nag-try akong magbigay ng tips. Kasi po, marami akong na umuwi, nagrereklamo, hindi daw sila pinakakain, wala daw silang kasama. Nako, kung mapupunta po kayo doon sa mga desertong lugar, nako, hindi nyo alam kung nasaan kayo. Ano nang bansa ang nasa... ang nasa anong lugar na kayo, kaya po, kailangan matigas ang dibdib nyo. Ay, nako. Lalo na po doon sa mga kawawa po yung mga naanahan ko pong yung pong mga kasamahan ko. Ang iba po ay talagang may masungit na awa. Ay, nako, kakaawa naman po sila. Nakakaawa po kasi yung nagiging nila, trabaho nila ay iba. Yung pong kasama ko noon, nagkuha kami ng taga-ibang lahi, taga-ibang bansa na housemaid,
Pero ang nakalagay kasi niya, yung sinasabi ko nga sa inyo, nakalagay, marunong magluto, marunong ng ganito, marunong yung ganyan. Pagkatapos, pinaluto ng amo. Sabi ko, sige, ikaw na ang maging tagaluto. Ako hindi marunong, tapos hindi pa marunong magsalita ng salita nila. Oh, paano po yun? Ay di palagi na lang nagsisigawan, naggagalit yung amo. Kasi, sabi mo kasi nakalagay doon, marunong ka magganito, marunong ka magganyan, bakit ngayon hindi ka marunong magluto? Oh, anong gagawin mo dito? Naku, yung pati doon po sa amin ay, pag hindi ka nagustuhan, pagdating sa bahay, hindi ka nagustuhan, isang araw pa rin, sauli ka na sa agency. Oh, patay ka. Kaya po, please, gustong mag-OFW, attention please, magbaon ng maraming pasensya, kung anong pinagagawa, gawin, try nyo, magtanong kayo doon sa anuhan nyo, sa dadatnan nyo, makisama kayo doon sa dadatnan nyo, tapos sabihin sa amo nyo na, hindi kayo sanay sa ganung trabaho, o kaya naman mag-practice na kayo habang nandiyan pa kayo sa Pilipinas. Di mag-practice na kayo kung mga gawaing bahay na gusto nyong gawin. Pagluto, o kung saan kayo pupuntang bansa, pag-aralan nyo yung mga luto doon. O kung, basta kung saan bansa kayo pupunta, halimbawa nag-apply kayo kung sa anong bansa, alam nyo naman niya kung anong ina-applyan yung bansa eh. E di, itry nyo, pag-practicean nyo na yun kung anong luto yun, kung anong paano lulutuin yun. O magtanong kayo, mag-search kayo, o di, hindi kayo mahirapan. Pagdating nyo doon, pag gagawin ko yun ng ganito, o lutuin mo ganyan, lutuin mo ito, lutuin mo yan. O pagkatapos hindi kayo marunong, naku, yun ang problema. Maghiwa ng ano ay hindi kayo marunong. Hiwa ng pakwan, o kaya yung mga salad. Kaya karamihan po yung luto, yung mga salad, kaya po, yun po ang pag-aralan yung maigi. Para po hindi kayo madihado. Sinasabi ko po sa inyo, pag-aralin nyo muna bago kayo pumunta. Kasi nga po, mahirap pag naandun ka na, saka mo lang pag-aaralan, ay nako, mas lalong maraming problema ang dadatnan nyo doon. Kaya po, advice ko po sa inyo na gustong mag-OFW, o kaya doon sa mga nasa ibang bansa na, o kung naman makarinig ng aking tips o ng aking video, kahit kayong mga OFW, nagtatrabaho na kayo dyan, o kaya nararanasan nyo ang wala sa oras ng pagkain, kung ano man, makisama. Yun po, sasabihin ko sa inyo, makisama kayo para mabuti ang samahan. Kasi po nga, hindi kayo makikisama, ay di kayo din ang nun. Wala kayong magandang relationship nasa loob ng bahay. Magalit yung isa, kung ano man. Doon po nagkakaroon ng hati-hati. Tapos, yung amo nagagalit kasi alam naman nila pag nag-iisip pag away-away. Yun pa naman ang daming dahilan ng mga nagsisi-uwi na nag-away-away, si ganyan, si ganito. Bakit hindi ganun yun? Marami pong bagay na kailangan kayong i-practice muna bago kayo pumunta doon. Kaya po, tapos inyo po, sabi ko sa inyo, yung language, kailangan anuhan nyo, practicein nyo. Tapos, naranasan ko rin na po yung upload. Ay, na-upload na po ako. Kasi po noon, wala pa yung OSC. Wala pang OSC, hindi pa uso, bago pa lang. Ay, nung pinababalik ako ng amo ko, wala naman akong hawak na OSC. Ay, hindi ko naman alam yon. Tapos, pinadala ako ng ticket, saka yung visa.
Yun. Punta naman ako sa schedule ko sa airport. Nung naandun ako sa immigration, ay nandun ako sa sa immigration, pinakita ko, sabi niya, nasaan yung nasaan yung visa mo, nasaan yung, ayun, may passport, may visa, tsaka yung tapos sabi, nasaan yung OSC mo? Hindi ka ba, kung hindi daw ako pumunta ng OWA. Sabi ko, hindi po, mag-aano naman ako doon sa OWA. Sabi ko, mag-aano naman ako doon sa OWA. Ay, hindi po, ma'am, sabi nung security guard. Kasi security guard, di ba, security guard mo nag-check. Hindi po, kasi, tapos pumunta na, sige, pumunta kayo sa immigration, sasabihin sa inyo. Sabi doon sa akin sa immigration, nasaan po ang OSC nyo? Ay, hindi ko naman po alam yun. Wala naman po akong OSC. Ay, hindi po pwede. Punta po kayo doon sa OWA natin. Diyan sa may labas. Naku! Sabi ko, hindi sabi, pumunta daw ako doon sa office ng OWA. Sabi naman doon sa office ng OWA, ay, hindi ka pwede dito kasi kailangan makagawa ng OSC muna. Ay, sabi ko pa, paano po yun? Pasakay na po ako ngayon. Ay, hindi. Sabi ko, may ticket na po ako, paano yun? Hindi ko po alam. Ay, di sabihan mo niya yung kausapin mo yung airlines na sabihin mo na hindi ka pa makakasakay kasi nga hindi kumpleto yung papel mo. Naku, takbo naman ako doon sa airlines. Sabi ko po, hindi pa po ako makakasakay ngayon. Paki-cancel mo na ang ticket ko. Kasi hindi pa ako makakasakay ngayon. Kaya yung pong na-experience ko, na-upload. Sa una nga pala, hindi naman ako na-upload nung una. Pero yung luggage ko, gawa nung ang ibang visa, paglabas ko doon, ibang visa ang ang pinakita ko. Siyempre, aantayin yung visa mo na dadalhin ng employer doon sa immigration. Pag susubuin na pag dumating na yun, saka ka lang makakalabas. Nako, yung luggage ko, hindi pa siguro po marami na hindi pa naka-experience nito o ibang ko lang. Yung luggage ko po, pagdating ko ng bansa na pupuntahan ko, nako, ang tagal ko lang, siguro mga 8 hours ako nag-aantay sa immigration. Wala na po yung luggage ko doon sa carousel. Wala na. Kasabi ko, nasaan na po yung mga luggage na ganitong airplane na number, ganitong Ay, naku, naipasok na daw sa bodega. Naku, patay na. Ang ginawa ko po, nasaan po yung bodega? Naku, doon po ako sa ibang bansa, nagganyan. Nasaan po yung bodega? Pakitulong naman po. Maigi na lang at maraming man tumulong. Swertihan talaga, Diyos ko. Marami naman tumulong. Tapos sabi ko, nasaan po yung hanapin ko po yung baleta ko kasi wala pa akong gamit. Ngayon lang po ako makakalabas kasi ngayon lang po na dumating yung aking visa na magtatali doon sa visa kong dala. Ay di yun, saka nung dumating na yung Diyos ko, naghanap kami doon sa mismong bodega. Sa bodega ng airlines na yon na sinakyan ko. Kasi naandun na yung binalik na yung mga doon, yung mga bag na hindi na kinukuha doon sa carousel na yon. Wala na. Hindi na. Naandun na yung aking hand care, luggage, ay naandun na sa bodega ng airlines na yon. Naku, naghanap ako kaya, Diyos ko, ang experience ako dyan, grabe. Mabuti na lang at tinulungan ako ng mga taga-ibang bansa. Ang bait naman, ang haba naman ng higal ng lola niya, no? Talaga, oo. Sige, tapos na po ako magluto. Ito na po yung yung aking naluto, oh. Ito na po yung gemat. Ito po yung sauce ko.
pineapple sauce ang ginamit ko. Kasi po doon sa sa amin doon sa bansa na ginagamit po namin sauce yung tamer. Yung ng dates. Ay dito po wala po akong dates doon dito. Ito po ay pineapple apple sauce. Gumawa po ako ng apple na nilagyan ko ng asukal para maging syrup. Tapos yun po, ito na po. Yung pong continuation natin, part 3 ulit ha. Ang dami ko pa sa inyong ikikwento sa aking mga karanasan sa OFW. Hanggang ngayon po, kung nasaan ako, saka ko sa inyo ikikwento. Ano po? Okay po ha? Okay. Abangan niyo po ako sa part 3 natin ha. Mag-comment po kayo kung anong gusto niyong tanungin na malaman na kung paano ba, kung anong gagawin. Comment po kayo, ha? Please subscribe my channel. Bita, please. Okay po? Okay po. For now, we end our video for today. Thank you so much. And please subscribe. And to God be the glory.